Praise God. Sige po, batiin mo muna yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, you are blessed to be a blessing. Pwede ba tayong tumayo at kamayan natin yung nasa likuran? Yung nasa likuran, kamayan natin yung nasa harapan. Declare that you are blessed forever. Praise God. Ayan. Nagkamayan po mga bilyonaryo ng UAE. Glory to God. Hallelujah. At tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bagong biyaya ng buwan ng Agosto kung saan, hallelujah, ay sinalubong mo na kami ng iyong provision, ng iyong supply, higit sa lahat ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat rin po sa kaligayahan ng paglilingkod na inilagay mo sa aming puso. Kaya naman kami, Panginoon, nandito. Hinaharap namin ang init ng panahon, hallelujah, habang kami papunta sa iyong panambahan. Taglay namin ang pag-iingat, ang pagsama ng banal na Espiritu, lalo tigit ang puso na may inaasahan sa Diyos na pinakamabuti sa lahat. Salamat po, Ama namin sa langit, sapagkat ang lahat ng aming pangangailangan, ayon sa iyong salita ay naipagkaloob mo na ang nais mo sa amin, maging matapang sa pananampalataya at ma-discover namin paano ba itong mga blessing na ito ay ma-release, hallelujah, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Shall we lift our hands at pagpalain po natin ang ating pong sambahayan? Sige po, you speak blessing into your family. Lord, nire-release namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo sa lahat ng aming sambahayan. Mula sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa lahat ng aming mga anak. We declare, hallelujah, that our family is blessed forever. Nothing shall be missing, nothing shall be lacking. We will never be disadvantaged, for our God is a God who is greater than all. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos ng aming buong sambahayan, ang Diyos ng lahat ng salinlahi, ang Diyos na nag-iingat sa buong sangkatauhan. Ano pa, Panginoon, ang di namin maibabalik at matatanggap mula sa iyo. O Ramakabarahante, pinagpapala namin lahat ng aming pamilya ng good health and divine health in the mighty name of Jesus Christ. Nire-rebuke ko lahat ng klase ng sakit at karamdaman, lahat ng kakulangan at kawalan ng tiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pinagpapala namin lahat ng sisimlan. O Ramakarabasi, binubuksan namin in the spiritual realm. Remababasha, by this confession, in the mighty name of Jesus Christ, lahat ng sisimlan ay pinupunuan mo sa mga oras na ito. Tinatanggap namin sa aming puso ang iyong miracle, O Lord, ang iyong provision and supply, unending grace, Rabakayante, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, we also receive the confidence in our hearts that because of your love, we are here. You have set us to live in the overflow, in the abundance and blessing of our lives. We are not a beggar. We are your sons and daughters. Our mindset is the mind of Jesus Christ. Our heart is the heart of Jesus. We are a children of God. Sharamon Serebahande, marami pong salamat, Panginoon. And by your so much of your grace, the awesome of your love, the greatness of you being God, hindi ho namin lilimitahan ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Ang lahat ay kaya mong i-provide ng naaayon sa iyong mabuting kalooban. Salamat po, Panginoon Hesukristo, ngayong hapon na ito ay malwalhati ang iyong pangalan, mag-glorify at mabigyan ka ng papuri at parangal, mataas na pagsamba at pasasalamat sa lahat ng kabutihan na amin
simula pa sa simula hanggang sa muli mong pagbabalik. Sa iyo po ang pasalamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Shall we say thank you, Jesus? Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. At tayo makakaupo na. Praise the Lord. At sabihin mo sa sarili mo, I am blessed to be a blessing. I live in the overflow. Kanina sabi ng awit natin, di ba? Ano sabi daw? Whoa, whoa. Whoa. Kaya sabi mo sa katabi mo, expect the supernatural. Amen. You are extraordinary and we are not living in the mindset of this world. At sa ating pong pag-aaralan sa buwan ng August, ang title ng tema natin ngayon is what? The Month of Abundant Provision. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ngayong buwan. Amen. Araw-araw. May provision ang Diyos. Araw-araw may pagpapala ang Panginoon. Sino dito pinagpala ng Lord? Say hallelujah! Amen. Totoo ba? Amen. Praise God. Kaya po doon sa binasa natin kanina, there are three major character in Mark 8 verses 1 to 10. Nabanggit po doon yung tatlong character. Una, may character doon, nando si Jesus. Amen. Pangalawa, mayroong crowd. Pangatlo, mayroong disciple. Siyempre, hindi naman tayo si Jesus. So, dalawa yung pwede nating tingnan na aspeto dito. Are we a disciple or are we just part of the crowd? Yan. At the end of this message, I want you to understand by the power of the Holy Spirit na ikaw po ay disciple. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I am a disciple of Christ. I am a believer of Jesus Christ. And kung titingnan po natin ang Mark chapter 8 verses 1 to 4. Ang ganda ng pagkakasabi ng Panginoong Jesus. Pwede po ba nating i-flash muna? Okay, ang sabi po ng salita ng Lord, during those days, another large crowd gathered. Bakit? Ito po ay series ng mga large crowd na nag-gather because of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, malapit na tayong maging large crowd. Oh, crowd nga ba? Tingnan natin. Since they had nothing to eat, Jesus called His disciples to Him and said, ang ganda po nito. Basahin nga natin, 1, 2, 3. I have compassion for these people. Sabi mo sa katabi mo, Jesus had compassion on you. Si Jesus nahabag. Nahahabag ang Panginoong Jesus. Bakit? 3 araw na silang hindi kumakain. Tanay may katabi mo, ilang araw ka nang hindi kumain? Baka kakatapos lang kanina. Amen. Pero itong mga taong ito, sa presensya ng Panginoong Jesus, they stayed for 3 days nang kahit walang kain. Para lang hindi natin alam kung anong purpose ng mga crowd na ito. But of course, some of them wants to get healed. Some of them wants to see a miracle. Some of them wants to maging spectator lang, nag-o-observe lang. Yung iba po dyan, mga persecutor din ni Jesus. But they stayed. At sinabi ng Panginoong Jesus, sa lahat ng mga taong nandirito, ay meron akong compassion. At kung sila'y pauuwiin ko sa Pilipinas, ay, katabi mo, kailan ka ba uwi?
Kaya na ba? Kaya na ba umuwi? O, kailangan pa kumain. Sabi ng Panginoong Jesus, kung pauwiin ko sila, magko-collapse sila along the way, sapagkat yung iba galing pa sa malayo. At ano ang sabi ng mga disciple? His disciples answered, but where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? Bakit napakarami pong tao? Large crowd. Ilan? Very large crowd. Pag po kaya tayo nag-HSER tayo lahat. 3 araw kasi yun eh. Doon tayo sa bundok ng Ras Al Khaimah. Walang uwian. Sino kayang sasama? 3 araw. Walang magdadala ng pagkain. O kaya pwede, pero ubusan. Ubusan ng pagkain. Praise the Lord. Bakit kaya may compassion si Jesus sa mga all those people? Pero parang hindi niya rin nabanggit na may compassion siya sa kanyang mga disciple. Kasi sabi niya sa disciple, I have compassion for these people. Dito lang. Sa mga taong ito. But where is Jesus' compassion on His disciple? Totoo kayang walang compassion si Jesus? At the end of this learning, I want you to understand what Jesus has said to His disciple, that He had compassion to these people. So kanina habang ako po ay nag-meditate ng word ng Lord, nakakita ko ng picture. Sino nakakita dito ng yung cup nag-o-overflow? Sino na nagkape sa IKEA? Libre yun eh. Hindi pala libre. Ano yan? Unli. Pero merong cup lang o kaya yung mga nagka-cup yung Nespresso. Di ba merong anong tawag sa ganun, yung ganito lang, yung 1 shot, 2 shot, 3 shots. Anong tawag doon? Yung Turkish coffee. Sino mga nagtatrabaho sa kapehan dito? Wala. Praise God. Ako po'y dati nagtrabaho sa kapehan. Ayan. Pero hindi ako yung taga-ganon. Sa Pilipinas, sa Boyd Coffee. Di ba pagka maling sisidlan ang ginamit mo, maapaw. Tama po ba? At kapag umapaw, nasasayang. Okay. So kanina nakita ko yung maganda naman yung picture, sabi niya, my cup runs over or my cup overflows. But nung mapag-aralan ko ito, wala namang masamang mag-overflow. Pero dapat yung nag-overflow, may napupuntahan. Amen. May purpose pa lang, Lord, sa overflow. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ang Lord. Pag nag-overflow ka na. Hallelujah. So, every so often po, sa mga istorya ng ating buhay, napakabihira nating makita yung ikaw ay blessed na blessed. Ang madalas, pag sweldo mo, hindi kayo yung iba siguro. Pag sweldo, ang sabi niya, nilipad na daw ng hangin. Ano yun? Sino dito yung pagka-sumesweldo na-enjoy niya? Mm-hmm. Sino dito excited tuwing katapusan sapagkat may ipagpapasalamat siya kay Lord? Okay, tingnan po natin ang Word of God. Yan. Babalikan natin yung compassion ng Panginoong Jesus. There is Jesus, there is crowd, and there are disciples. So ang pag-aaralan natin ngayong hapon ay pinamagat ng truth about God's provision. Alam niyo po ba na kapag sinabing provision, ang meaning ng provision ay allotted. Sa Tagalog, pag sinabing provision, ay itinalaga. May nakabudget. Naku, pababawin pa natin. Pag sinabing provision, may ibinigay. May nakalaan. Okay?
May nakalaan. Sabi mo sa katabi mo, may nakalaan. At ang Diyos po, ang Panginoon ay palaging may nakalaan sa atin. Amen. Tingnan po natin ang Word of God. Mark 8, verses 5 to 6. Balikan po natin yung 4. Mark 8, verse 4. Basahin ka natin. 1, 2, 3. And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness? Next verse. And he asked them, How many loaves have ye? And they said, 7. Okay, ilang tao ang pakakainin? More than 4,000. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ako'y habag na habag sa kanila. Ayoko silang pauwiin ng gutom. Baka mag-collapse ang mangyari. Lahat sila patay. Aba, syempre, pag nag-collapse lahat yun, habang pauwi. So, magiging isang malaking balita ng murder. But Jesus came not to murder us. Sa katabi mo, hindi ka pinapatay ni Jesus. Ang dala ng Panginoong Hesus ay buhay. Ang dala niya sa atin ay pagpapala. Ang dala niya sa atin ay kaligayahan at buhay na walang hanggan. Kaya nang dumating po si Jesus, no, sinabi niya, una niyang tinanong, unang katotohanan, God's provision is always there. Sabi mo sa katabi mo, ang provision ng Lord ay nandyan palagi. Kailangan lang hanapin. God's provision is always there. It's always available. Kaya nga tinanong ni Jesus anong meron dyan? Alam niyo po minsan, sa isang sitwasyon ng ating buhay, ang palagi nating nakikita yung wala. Amen. Yung kulang. Pero pagdating pala sa Panginoon, ang Diyos, ayaw niyang nakikita mo yung wala. Ang gusto niya, makita mo ano ang meron ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, anong meron ka ngayon? Kapag sinabing provision, nakalaan na yan. Sino ditong may kumpanya na pinapasukan? Yung mga kumpanya natin, yung iba dyan, silent lang yan. Pero sa totoo lang, lahat ng kumpanya, in the name of Jesus, amen, ng mga kumpanya natin dito, may provision ng bonus, may provision ng increase. Ako po yung nagtatrabaho sa accounts department for almost, dito sa isang kumpanya lang. Baka sabi nyo, gano'n na ako katanda. Pastora, 16 years. Taon-taon na. May provision kami para sa aming bonus. Taon-taon. Naglalaan ang kumpanya para sa bonus ng lahat ng empleyado. Sino may gusto ng ganon? Yung kumpanya mo, taon-taon, minsan nga every 6 months, merong provision ng bonus. Yung pang provision na yun, hindi pa yun nire-release. Ang tawag doon ay provision. And when the proper time comes, ano yun? Yung release na. Yung bigayan na, yung provision na inilaan sa'yo, i-release sa'yo. Amen? Amen. Ano ibig sabihin? Ang Diyos po, lahat ng pangangailangan natin, lahat ng naisin natin, may provision na ang Panginoon. But in proper time, inire-release yan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mukhang may i-release sa'yo. Pero sa pagdating sa pananampalataya, sinong kausap ni Jesus? Mga disciple. Sabi nila, Panginoon, saan tayo kukuha ng pangkain? Lord, saan ako kukuha ng pambayad? Ano daw? Ba't naging pambayad? Sabi mo, yung sweldo ko po ay hindi sapat. Ang tanong, may sweldo ka ba? Ulitin mo nga. Tanongin mo yung katabi mo, sumweldo ka ba? Hindi nga, Lord Na-hold yung sweldo.
O di, okay, excuse, wala kang sweldo eh. Ang tanong, walang-wala ka ba talaga? Ano niyo po, hindi naman sa hindi lahat ng tao walang-wala. Wala kang magiging sitwasyon ng iyong buhay na walang-wala ka na. Kaya iingatan niyo po ang sinasabi niyo. Huwag mong i-release, huwag mong sasabihin, eto, walang-wala na. Sabi mo sa katabi mo, change your language. Kung sakali man na makita mong wala, ang tinatanong ng Lord, kasi nakita nila wala tayong mabibilhan dito. Tama? It's a remote place. At kung pauwiin, ayaw ni Jesus pauwiin ng mga tao, yung mga disciple na problema. Sabi mo sa katabi mo, problema ka sa akin. Cancel. Hindi, joke lang yon. Ayun pala'y sinusubukan lang ng Panginoong Jesus talaga ang ating mga puso. Ngayon, sabi ng mga disciple, Panginoon, saan tayo kukuha? Anong tanong ulit? Binalikan ni Jesus yung mga disciples. Yung mga disciple ni Jesus dito, say hallelujah. Sabi ni Jesus, ano ang meron ka? Anong meron yung mga disciple? Sumagot ba? Amen. Sabi mo, 7 loaves of bread. Alam po ng Panginoon, alam niyo po, hindi naman tayo nalilingid sa Diyos. Alam ng Lord ang katotohanan. Alam niya talaga kung walang-wala kang pera sa wallet. Sino ditong walang pera sa wallet? Alam ni Lord yan, tumaas ka na ng kamay kung wala ka. Kita mo, lahat tayo may pera sa wallet. Amen! Mapa US dollar, mapa Canadian dollar, mapa Nigerian dollar pa yan. Pera din yon. Mapa Indian rupees. Pera din yun. Yung mga nag-exit kami nun sa Kish, we're so proud of ourselves. We have 100 million in our wallet. Pinako-convert ko in Jesus' name. Converted into pesos. Converted into dollars. Ngayon, magkano ang pera mo sa wallet? Yun ang kasunod. Ako naman si Pastora, ba't puro pera pinag-uusapan? It's not about money, but what we would like to highlight here, alam po ng Panginoon, kaya pagka sinabi mong wala, alam ni Lord meron. Anong sagot? Kung ano yung meron. Amen. Kasi ang Diyos, hindi Kanya tatanungin o hihingin sa'yo ang mga bagay na wala sa'yo. Praise God. So Jesus knew if you really don't have, and Jesus also knew what you have. So sabi po ng 1 Corinthians 3:21, basahin natin. So then, no more boasting about human leaders. All things are yours. Okay, in this concept, gustong ipaalam sa atin ng Panginoon na hindi ka beggar, the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you received the sonship of God. Maaaring nandito ka sa mundo, but there is already a change in the spiritual realm ng buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. And God didn't create any human to suffer and to struggle in life. Sabi sa katabi mo, hindi pala kalooban ni Lord na naghihirap tayo. Amen? Sino dito? Tanungin ko po kayo, gusto niyo ba naghihirap? Bakit tayo nagstay? Bakit gusto nating ma-magnify yung paghihirap? So sabihin natin, hindi ako mahirap. Mayaman ako sa Panginoon. Marami po kasi noon may mga katuruan na dapat daw, hindi daw tayo mayaman. Pero hindi naman ibig sabihin ng mayaman, marami kang pera. Hindi ho pera ang sukatan, hindi magandang sasakyan, at lalong hindi man siya ng sukatan ng kayamanan. Amen? Ang sukatan ng kayamanan ay kung sino ang kasama mo. Praise God. Kung sino ang tatay natin. So living in poverty is not from God. Failure, sickness, hindi po galing sa Diyos yan. Ang sinasabi ng gospel, si Jesus Christ, He is poor, He is rich, and He became poor for us.
Ang sabi ng 3 John 2, ang kanyang dalangin sa atin ay magkaroon ka, you live in good health. Amen. So as your soul prospers, sa lahat sa iyo ay mag-prosper in God's provision, and my God shall supply all your needs. So walang hindi pwedeng isupply ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka magkukulang. So ano pong kailangan natin gawin? We just need to train our spirit to see what is available. Because God, kung gusto mo ng miracle, ang Diyos magmumove sa kung ano ang meron ka. Ang iba kasi ang gusto lang, Lord, mag-miracle ka sa wala ako. Yung wala, pamula sa wala, magkakaroon. Wala kang trabaho, magkakaroon. Nagmumove naman ang Lord. Pero there is one more move ng Lord na kung ano yung meron ka, dun siya magmi-miracle. Sabi mo ulit sa katabi mo, anong meron ka ngayon? So let's train our spirit na hindi mo lang palaging nakikita yung lackness. 'Di ba? Kapag sumweldo ka, anong titingnan mo? Yung kulang pa to, Lord. Bago mo po tingnan yung kakulangan, pasalamatan mo muna, Lord, sa tinanggap mo. Amen. Baka kasi nga, natitrain tayo dun lagi sa kulang. Pero ngayon, ang ituturo ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo sa kung ano ang tinatanggap natin. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung sweldohin ko, ipinagpapasalamat ko lagi kay Lord. Amen. So ano ang meron? Ano yung ibinigay? Sa totoo lang, meron po tayo lahat eh. Amen. Meron tayong lakas. Meron tayong buhay. Meron kang kumpanyang pinagtatrabahuhan. So everything is provided by God. It all starts in God. So God's provision is always available. Number 2, what is the truth about God's provision? God's provision is to be entrusted in Jesus' hands. Amen. Sabi ni Jesus, anong meron ka? Ilan ang meron ka? 7 loaves. Sabi niya, give me that. Kayo, anong meron kayo ngayon? Give me that. May bibigay niyo kaya sa akin? Hindi yung sobra. Ito yung 7, yun lang talaga ang meron sila. Yun lang talaga. At kung yung 7 yun ay ibibigay pa nila, sayang. 7 disciple na sana ang mabubusog. Pero sabi mo, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano pala ng Diyos sa atin, hindi pansarili lang. Pangkalawakan. Amen. Pangmaramihan. Ang Diyos pag nagpala, hindi lang para sa'yo. Ang pinakamagandang illustration ng blessing ng Lord, you are blessed to be a blessing. Kaya marami nang mamali sa blessing. Ang gusto nila pag pinagpala sila ng Lord, nakukurap ang puso, nagiging madamot, nagiging sila lang ang bless. Pangalawa, nadodominate na sila ng pagpapala. Yung pera na dapat pinagagalaw nila at inuutusan nila, sila na ngayon ang inuutusan ng pera. Sabi ng pera, wag mo akong ibigay. Maubos yan. Hindi naman yun ang turo ng salita ng Diyos. At bakit parang tahimik? Ulitin po natin. Number 2, provision is to be entrusted in Jesus' hands. Let's read in Matthew 8 verse 6. Ano po ang sabi? Mark, sorry. He told the crowd to sit down on the ground. Sino pinaupo? Crowd, hindi disciple. Yung mga disciple, sabi mo kung disciple ka, huwag kang paupo-upo. Baka ma-miss mo ang blessing. Okay? Kaya napakahalaga if you're a crowd or a disciple. When he had taken, kinuha ang 7 loaves.
kinuha sa kamay ng mga disciple. And give thanks. He broke them and gave them to His disciple to distribute to people. And they did so. Ano pong meron dito? Ang provision ay ipinapagkatiwala sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Sino dito yung kapag may tinanggap na blessing, ang una mo sinasabi, Lord, I thank you for this blessing. Tulungan mo ako, paano natin ito i-distribute? Wala nang nag-amen. Walang ganyang mag-pray. Ngayon, tuturuan po tayo ng Diyos. Ito pala ang magandang, ito pala ay katotohanan galing sa Diyos kung ano ang dapat ginagawa sa mga provision na ipinagkakalob ng Diyos sa atin. Remember, provision is not because you had worked so much. Akala kasi ng iba, kaya tayo tumatanggap ng pagpapala kasi sobrang dami nating trinabaho, nag-overtime, nag-part-time ka pa. Kaya ka nakapag-part-time, may lakas na galing sa'yo, galing sa Diyos, na binigay ng Lord. Kung wala kang strength, makakapag-part-time ka ba? So we cannot disclude, hindi mo talaga pwedeng i-exclude ang Diyos dito. Sa lahat ng meron tayo, kabahagi po talaga ang Diyos. And actually, kung titingnan natin in the point view of God, lahat ng meron ka galing sa Panginoon. Kahit na anong hirap mo sa pagtatrabaho, habang nagtatrabaho ka, pinapaboran ka ng Diyos. Habang pumapasok ka, iniingatan ka ng Diyos sa metro station para hindi ka nakikipag-away at nakikipagbardagulan doon. Iniingatan ng Diyos yung puso mo habang nagdadrive ka. Hindi nga, alam nyo ba, ba't ka naging blessed to be a blessing? Sa lahat ng may sasakyan. Habang nagdadrive ka, hindi lang ikaw iniingatan ng Diyos. Dahil iniingatan ka ng Panginoon, pati yung kasabay mo, sa likuran, sa harapan, iniingatan na rin ng Lord. Dahil sa pag-iingat sa'yo. Ano ba yun? Sabi mo, you are blessed to be a blessing. Hindi ka pinagpapala ng Diyos para lang i-enjoy mo. Habang pinagpapala ka ng Lord, pati paligid mo na pinagpapala because of you. Sa kumpanya, kung bakit nabibless yung iba, dahil sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, because of you. Pinagpala ngayon ang kumpanya mo. Huwag mo lang awayin ang boss po. Tuturuan po namin kayo, instead na kayo mang-away, use your confession to change the situation. One day, ako na ang amo, yung amo ko na ang worker ko. Aba, alam niyo po yung boss ko ngayon, siya na inalapit sa akin, Lani, ano yung gagawin ko? Aba, ako na ngayon nag-uutos sa kanya. Tayo sa katabi mo, use your mouth to change the situation. Huwag tayong mang-away. Amen? Hindi mo makakatulong yan. So dito, sabi sa provision is to be entrusted in the hands of God. Alam niyo po marami, maano talaga ito medyo, minsan kung ano talaga yung meron tayo, ito yung mahirap bitawan. Tama po ba? May maganda ka ng buhay. Maganda na yung business mo. Pero pagka sinabi ng Diyos, ipapadala kita sa ibang lugar, mabibitawan mo kaya yun. Amen? Pero pag po, kaya nating ipagkatiwala sa Panginoon, dahil nga ang kailangan mo lang matrain ka, alam mo kung ano, i-train mo lang yung sarili mo na lahat ng meron ka ay hindi sa'yo. I mean, hindi mo pag-aari, pero pwede mong gamitin. Amen. Pero pwede mong gamitin. Pero hindi nang galing sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin. You did not produce it at your own, on your own. Kung hindi ka rin lang ipagpapalain ng Diyos, bibiyayaan ng Panginoon ng kumpanya, magkaka-work ka nga. By your own strength, by your own pero minsan, temporary lang. Magkakasuccess ka din.
Pero iba yung success na kasama mo ang Diyos at galing sa Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, entrust in the Lord. Pag tumanggap po tayo ng mga pagpapala, ay maligaya mong ipagpasalamat kay Lord. Paano po ako magpapasalamat? Kulang nga. Hindi naman yung kulang ang ipagpapasalamat mo, yung tinanggap mo. Ang problema, kulang na nga, hindi ka pa nagpasalamat sa tinanggap mo. So paano mo maa-appreciate ang blessing ng Lord? Kaya magmula ngayon, sabi mo sa katabi mo, magmula ngayon, lahat ng tatanggapin mo, ipagpapasalamat natin kay Lord. Amen? Amen? Ipagkakatiwala natin kay Lord. Nang tumanggap ako ng bonus, Lord, paano natin ito i-distribute? Sabi ng Diyos, ibigay mo lahat. Alam niyo po, may mga blessing kasi na ganun. Pinadadaan lang sa kamay mo. Kaya ka nga blessed to be a blessing. Pero tandaan niyo to, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang tinitrain ng heart, ang tinitrain ng Diyos sa'yo, kaya-kayang sumunod ng puso mo sa Kanyang sasabihin. Actually po, dito marami laging question sa tithes and offering. Pero dito mo mapapatunayan, totoo bang nagtitiwala ka sa Diyos? O ang pinagtatanganan mo, o pinangahawakan mo ay yung pera lang na tinatanggap mo? Pag ako nagturo, kasama pa ang first fruit, at nanahimik na lahat. Yung mga gusto nyo pong maka-experience ng tunay na, iba talaga kasi. Hindi blessed, hindi yung maraming pera. Maka-experience na kaya mong ipagkatiwala sa Diyos yung mga ipinagkakatiwala din niya sa'yo. Alam niyo po na ang tinatanggap natin is also stewardship. Management din yan. Yung pamilya mo, management yan. Bibiyayaan ka ng Diyos ng pamilya, pero kaya mo bang i-manage? Amen? Sabi mo sa katabi mo, magmamanager ka na talaga. Hello, manager. Tingnan po natin ang Mark 6:41. When we gave it to Jesus' hands, alam nyo ba kung ano po, pinagkakatiwala mo sa Diyos, ang mga pagpapalang tinatanggap mo, ang sinasabi mo, ina-affirm mo sa buhay mo na siyang yung Panginoon. Kasi yung pera, marami kong pwedeng gawin yan sa atin, yung mga pagpapala, pwede kanyang i-direct kung saan Pero ang Diyos, sa Kanya ka lang niya i-direct. Tingnan natin, ang sabi ng ibang version, in Mark 6:41, basahin niyo po. Taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. Okay, sige. Sa ibang version, ang sinabi po dyan ng Mark 6:41, Jesus looked to heaven and blessed the bread. Pag pala pinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga pagpapala na naranasan natin, binibless pala ni Lord yun. Amen. And at the same time, magiging maligaya yung puso mo. Pupunuin ka ng Diyos ng joy. Sabi mo sa katabi mo, the Lord will fill you with joy. When we entrust everything what we have to God, it's not just saying, na Lord, i-bless mo po ito, but it is already an affirmation na God already bless it in your life. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed forever. Psalm 37 verses 3 to 5. Ano po ang sabi ng verse? Psalm 37 verses 3 to 5. 1, 2, 3. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy the safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. Ano yung gagawin niya? Babasahin niya na lang yung mga kasunod na verse. Pero ang gusto iparating sa atin ng Diyos dito, magtiwala tayo sa Panginoon and manatili ka sa Kanyang presensya. Take delight.
Hanapin mo yung kaligayahan mo sa Kanya. Yung iba kung saan humahanap ng kaligayahan. Nasa Panginoon pala ang tunay na kaligayahan. Bakit pagka hinanap mo yung kaligayahan o natuklasan mo ano ba yung delight? Yung si Caleb lang laging naka-delights kasi. Yung kinagigiliwan mo. Yung iba lagi, takot sa Diyos. Okay lang po yun. The fear of God is the beginning of wisdom. Pero pwede ka rin maging magiliw sa Diyos. Gusto lang natin bayang magiliw. Pagka kumakanta ka ng bayang magiliw, giliw na giliw ka. Pero sa Panginoon, pwede ka rin palang maging magiliw. Take your delight in the Lord. Pag nakipag-usap ka minsan sa Diyos, pag nag-pray po kayo minsan, pray naman na hindi yung palaging paiyak. Lord, hirap na. Yeah, usong-uso ngayon sa TikTok yung hirap na. Hanggang sa maging mahirap ka, sige ka. Ay, pagod na ba? Mali pa. Ay, hindi pala hirap. Pagod na. Yeah, pagod ka nga. Kagaganyan mo, napagod ka. Bakit yun? Bakit hindi? Pagod ka na nga, yung pang-aawitin mo, ay mapapagod ka talaga. Pag pagod ka na, sabihin mo, Lord, giliw na giliw ako sa'yo. At palakas ako ng palakas. Patindi ng patindi. Ay pag ang hindi ka naging malakas, wag nang pagod na pagod. Ang dami na natin noon. Sa palitan naman natin, amen, take our delight. Ang delight you are willingly and obediently, and sometimes, not just happily, but sacrificially entrusting to God everything that you have. Why? Because you have the blessed hope, and you are the blessed hope of joy and rejoicing to come into your life. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magtiwala tayo kay Lord. Ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Number 3, God's provision is always to be thankful. Thankful for. God's provision is always to be thankful for. Sabi mo, Lord, di naman ito yung pinag-pray ko, ba't kasi ito yung tinanggap ko? Alam mo, minsan talaga, kung nandito lang si Lord, ang ganda nga ng inawit natin eh. Kanina, nagpupuri pa lang kay Lord, naiiyak na ako eh. Sabi Lord, so much to be thankful for. I have so much really to be thankful for. Where would I start? Saan ako magsisimula? Sa dami. Sa dami ng inihain ng Diyos sa buhay natin. Kahit isa-isahin po yan, so much to be thankful for. Basahin natin ang Mark 8:6-7. Yan, magkasama po yun. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and give thanks, he broke them and gave them to his disciple to distribute to the people. At ano nangyari sa 7? Sige nga, basahin natin. Magkasama yan. Basahin natin mula sa 6. 1, 2, 3. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and given thanks, he broke them and gave them to his disciples to distribute to the people, and they did so. They had a few small fish as well. He gave thanks for them also and told the disciples to distribute them. Nakita nyo, hindi lang pala tinapay ang meron. Bigla nagkaisda. Kaya minsan, pag tinatanong ka ng Diyos, anong meron dyan? Wala, Lord. Magkano ang meron ka dyan? Sabi nung leader mo, magkano ang meron ka? Kasi kumain kayo sa labas eh. Ambaga na. Ako, ayan na. Sino kaya yung unang blessed na blessed dito? Abay, baka ikaw!
Amen. Sabi sa katabi mo, no doubt, ikaw yun. Alam niyo po, pagka natutunan natin ito, yung pagtitiwala sa Diyos, minsan nakala mo tinapay lang meron ka, pero may isda pa rin pala. Amen. Sabi sa katabi mo, hindi ka talaga magkukulang. May sobra-sobra pa. Minsan, nakatingin lang kasi tayo palagi sa kakulangan. Again, ngayon, change your mind. Sabi sa katabi mo, change your mind. Huwag nating tingnan yung kakulangan. Tingnan mo anong meron ka. Okay? Anong meron ka? Nagkaroon ng isda, few small fish. Anong ginawa uli ng Panginoong Jesus? Nilagay sa kanyang kamay, nagpasalamat sa Diyos. Napakahalaga po ng pagpapasalamat sa Panginoon. Instead of murmuring, you always give thanks to God. Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Thessalonians 5:18. Ano po ang sabi dyan? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kapag tayo ay tumanggap, kapag may provision ng Diyos, hindi mo pa nakikita, pinagpapasalamat mo na. Ito po matindi. Hindi pa nahahawakan ng iyong kamay, pinagpapasalamat mo na sa Panginoon. Ito yung magandang attitude na dapat matutunan natin. Napakahirap po magpasalamat nang wala kang nakikita. Lord, thank you po sa wala. Pwede ba yun? Mahirap po yun. But we need to train our spirit to start see yung mga bagay na hindi pa nakikita basta kalooban ng Diyos sa atin. Amen? You start thank Him in all things. So, number 4 of God's provision. God's provision is to be distributed in order to multiply. Ito na. Sinong kausap ni Jesus? Mga disciple. Nagpasalamat ang Diyos. Kinuha ang tinapay. Pinagpasalamat sa Diyos. Ibinalik sa disciple. At sabi niya, i-distribute nyo yan sa mga tao. Ngayon, sino ang bless? Yung crowd o ikaw? Yung crowd o ikaw? Hindi makaako kasi hindi siya sure kung disciple siya. Most of the time, we're always tend to think that it is blessed kapag tumatanggap. Tama? Sino tumanggap ng bonus? Ako po, blessed na blessed. Pero in a biblical wordings, ang tunay na blessed, it's more blessed to give than to receive. Alam niyo kung bakit? Bago ka makapagbigay, tumanggap ka muna eh. Hindi ka makakapagbigay kung wala kang tinanggap. So ngayon, nung may tinanggap ka, nakapagbigay ka. Ang recipient o ang receiver, yung tumanggap ka lang, pero hindi ka nakapagbigay. Pero ang more blessed yung tumanggap ka at nakapagbigay ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yun. So anong gusto natin? We want to be more blessed or to be a receiver. Ang receiver kasi, tumigil na lang sa kanya. Paano kung yung tinanggap mo, sapat din lang sa'yo? Anong tanong ng Panginoong Jesus uli? Ano ang meron ka? I pray na makuha niyo po yung principle ng tinatawag ng God's provision. God's provision is unending supply. Kaya kung ikaw man ay recipient, para maging unending ang supply na yan, you need to start from the beginning
Tanong ni Jesus, ano ang meron ka? Then, entrust it to God. Then, give thanks to God, to the Lord. Then, distribute. Pag di-distribute, doon po nagmumultiply. Katok nga po ng katok. Wala nga po kaming pambayad, katok ng katok. Ano pong gagawin natin? Manalangin ka. Halimbawa, wala ka talaga makita. Pray. Ask the Lord, ano po ba yung pwede kong i-give up? Kasi it takes giving up. Okay, wala kang pera, pero ang dami mo namang gold. Sorry, wala kasi akong pera, pero... Ha? Anong gagawin natin doon? Di kung ito yung available, pagkatiwala mo kay Lord. Lord, I entrust to you this. I pray for this to multiply because I know that you have provided everything. Ang hirap sa atin minsan is yung mag-give up ng akala mo ay sa'yo. Pero alam niyo po, when we have learned, kapag natutunan natin na meron palang miracle of multiplication in the distribution, lagi ka nang magdi-distribute. Remember, ayaw ho ng Panginoon na tayo ay taker. I mean, yung bang mas gusto mo palaging ikaw lang yung tanggap ng tanggap. Sige, tanggap. Kapag tumanggap ka, palagi may mindset ka dapat na, Lord, ba't ako tumatanggap? Ano yung paggagamitan ng tinanggap ko? Abay, pag sinabi ng Diyos na gamitin mo para sa'yo, praise God. Gamitin mo para sa'yo. Bumili ka ng gusto mo. Bumili ka ng ubas, sabi ni Bishop Ted. 1/4. Kasi nga, gusto rin ng Lord sa'yo, bless ka. Pero palagi tinitingnan ng Diyos, kaya ba nating i-manage it according? Kasi ang danger kasi pag kayong sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano pag lumaki? Tingin mo darating sa'yo, sabi ng Bible, yung mga pinagkakatiwalaan ng maliit, napagkakatiwalaan ng mas malaki. Paano kung yung maliit hindi natin ma-manage? Tapos ay hingi ka ng hingi ng increase, ng bonus, Lord, yung magandang trabaho. Before tayo mag-pray ng ganon, you always pray for your heart first. Lord, gusto ko yung mapagkakatiwalaan mo ko. Yung tatanggapin ko ay yung tunay na magiging pagpapala sa buhay ko. Hindi yung ito pa yung magkokos para lalo kang lumayo sa Diyos. Hindi yung blessing. The blessing of the Lord added no sorrow on it. Hindi ka dapat mag-sorrow. Hindi ka dapat malalayo sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-distribute ka na. And last, the God's provision is to be used for what it is made of. In short, kung saan ito dapat purposely gagamitin. Again, kung ang provision ay nakalaan para sa bonus mo, yung provision na yun, i-release para sa bonus. Hindi siya pwedeng gamitin sa ibang expenses. Ganyan po ang ano ng provision. Parang budget nga, 'di ba? Naka-allocate siya. So lahat ng pagpapala na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin, meron niyang purpose. Amen? Kung binigyan ka ng sasakyan ng Panginoon, tanungin mo ang Lord, Lord, ano po ang purpose ng blessing mo ng sasakyan ko na ito? Sabi ng Lord ay, para maghakot ng maraming gamit ng church at ng kaluluwa na may tao. Sa iba, para talagang kaluluwa lang eh. Nasa yung invite mo, kaluluwa po. We win souls. Amen. And we make disciple in Christ Jesus. So, yung ating provision,
mayroon palagi yang pinaglalaanan. Tingnan natin ang Mark 8:8-10. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. The people, wow! ate and were sat. The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples basketfuls of broken pieces that were left over. Amen. About 4,000 were present. After he had sent them away, he got into the boat with his disciples and went to the region of Dalmanuta. Alam niyo po ba that God's provision is always more than what we required? Ang provision ng Diyos sa atin, ang pagpapala ng Diyos, ang inilalaan ng Diyos para sa iyo ay palaging sobra na higit pa sa iyong pangangailangan. Amen! Nakita niyo na ba yon? Kung hindi niyo pa nakikita, I pray that today you will see it. Ang sabi ng Lord, yung kanyang provision, sabi niya, nasatisfied na ba yung crowd na kanyang kinahabagan? Yes! The people ate and were satisfied. Then afterwards, sino po ang nagkolekta ng sobra-sobrang pagpapala? Yung crowd, umuwi, may Sharon daw, sabi ni Pastor. Pero tingnan nyo sinong kumolekta. Yung crowd o ikaw? Tanay mo yung katabi mo, magkanong nakolekta mo? In the reality of God's blessing, alam niyo po, yung malapit sa Diyos, siya palagi talaga yung kumukolekta. Siya mag-uwi. 7 basket. Broken pieces that were left over. Ibig sabihin yung pinag-miraclean ng Panginoong Jesus, yung mga pinira-piraso niyang tinapay, ay may paggagamitan, pinauwi sa mga disciple. Ngayon, kailangang magamit ang provision ng Diyos sa tamang purpose nito. When God bless us with so much, ask the Lord to direct your heart on how you will manage it. Do not just accumulate, but let it be replenished again. Kaya lang nakakatuwa po ang Panginoon. When we give, ano nangyayari? Give. Ano mangyayari? When you give, it will go away. Luke 6:38, when we give, it will come back to your neighbor. When we give, it will come back to you. And hindi lang mag-isa, my good measure, pressed down, shaking together, running over. Ano pa ang hindi mo maibibigay kung yan naman ang tatanggapin mo sa Panginoon? Baka may problema lang palagi sa atin yung ating puso dahil nga nakikita lang natin palagi ay kala mo yung nauubusan ka, nawawalan ka, kinukuhaan ka. Pero sa mga scammer, ang bilis natin. Magbigay ka lang ng 800, magiging 8,000. Ikaw naman, saan po ipapadala? Wala kang tanong-tanong. Ito, Diyos na nagbasabi sa atin, bigay niyo to sa akin, pagpapalain ko din natin mapagkatiwalaan ng Diyos. Nasasabi natin, Lord, I love you. Di ba ang hirap sa puso? Amen. Pero ito po'y katotohanan na dapat matutunan natin. Let's learn this. Let's learn this. Ngayon, going back to the verses 1 and 4, why Jesus did not have compassion on His disciples? Sa tingin niyo bakit? Kasi, may nakatabing pagkain yung mga disciple. Sabi kasi ng verse 4. Tingnan natin, Mark 8:8-10. We'll end up on this
verse. The people ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls broken places that were left over, and about 4,000 were present. After Jesus had sent them away, pagkatapos ng paalisin ni Jesus yung mga crowd, dinala niya ang mga disciples sa kanyang bangka. Hindi hoy sinakay lahat ng crowd, lulubog. Disciple lang. Tanawin katabi mo, disciple ka ba? Jesus got into the boat with his disciple. At tunay nga bang walang habag ang Diyos sa kanyang mga disciple? Hindi yun totoo. Because alam ng Panginoong Jesus na kaya niyang pakainin ang kanyang mga disciple hanggat kasama siya ng mga ito. Kaya niyang i-provide lahat ng kanyang pangangailangan hanggat mananatili siya na kasama ang mga disciple. Pero yung mga crowd, one time lang sila na kayang provide ng Diyos. After that, umuwi na kayo. Huwag lang kayong mag-collapse sa daan. Pero itong mga disciple ko, I assured them, sabi ni Jesus, ina-assure ko na ang lahat ng provision sa kanila as long as they are in my boat, as long as they are with me, all that I will give, hallelujah, will satisfy them. Walang hindi pwedeng ibigay ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple. Did Jesus doesn't have compassion? He had. And he also loved the disciple. He loves the whole world. Pero iba din ang treatment niya sa mga nagiging disipulo niya. So God's provision, amen, is always there. Kanina, there are 3 characters. Si Jesus, yung crowd, yung disciple. Bakit hindi pwedeng hindi pagpalain ang mga disciple? Because Jesus is with them and Jesus is the source. Sino dito pag nag-buffet doon ka umuupo sa malapit sa source? Dito na tayo kasi para malapit. Para pagka nag-refill, mauna ka. Minsan nga, nasa kitchen ka eh. Pinakakain mo sila lahat. Sige po, kain lang kayo dyan. Kain lang kayo dyan sa labas. Sabi nila, halika na kain ka din. Ay, hindi po, mamaya na po ako. Pero na-exit ka dun sa kitchen. Nandun ang source. Alam niyo po yan ang gustong ituro ng Diyos sa atin. In blessing. It's better, not better. It's best for you to be with the source. Kahit wala kang dala, wala kang tinapay, kasama mo naman yung nagmi-miracle. Kahit wala kang tinapay, sasama ka doon kasi alam mo anytime, Lord, pwede ba mag-miracle ka? Gugutom ako. Gagawin ng Diyos sa atin. Kaya nga lang, kaya ang sabi niya sa mga susunod na verses, bakit kayo ganyan? Hanggang ngayon ba ay hindi mo naiintindihan? So this afternoon, I would like to pray. Tayo po lahat ay magsitayo. God has given us always His provision. But sometimes what is lacking, we are lacking of understanding on when, on how, and on what to recognize it. Sometimes instead of thanking God of what we receive, palagi nating sinusundan ito ng Lord, hindi po ito sapat. Pero bago yon, ngayong hapon na ito, gusto ituro sa atin ng Diyos, ay hindi mo makita yung hindi kasapatan. Huwag mong makita yung kakulangan. Kundi makita mo, maintindihan mo, na kayang, na ang provision ng Diyos ay palaging available, na pag pinagkatiwala mo sa Kanya at ipinagpasalamat mo, the moment you distribute it, it will multiply and it will be used for its purpose. Abundance is not just for us to enjoy. Remember, ang dahilan ng Panginoon kung bakit niya tayo pagpapalain ay para marami pa rin ang mapagpala.
Kaya ngayong hapon na ito, it would be difficult for us. Maaring sa iba mahirap. O kaya yung iba ayaw na lang talagang tumanggap. But, again, kailangan po nating alamin ang katotohanan. If it is in His words, it is written in His words, then bakit hindi natin gawin? At bakit hindi natin sundin? Hindi po natin makakalaban talaga ang Diyos. Ay yung lagi tayong we're always fighting or arguing with God. God doesn't want us to have an argument with Him. Lagi natin ginajustify. Sabi mo, Lord, let us reason together. Kaya yan, nagdadahilan talaga tayo. Pero to receive abundant provision from the Lord, uulitin ko po, nakaprovide na po yan. Provision from the Word itself is already provided. The thing is how we will manage it and paano natin ididil ang buhay natin sa ganitong kaparaan. Kung isa ka sa ngayon ay nangangailangan ng understanding, hindi kakulangan. I will not pray for those who are asking. I will pray for those who wants understanding. Para malaman mo ano nga ba ang totoong hinihingi o nire-require ng Diyos sa'yo. Sometimes it's not money. Sometimes it's your heart to obey Him. Sometimes it's your eyes to see the goodness of God. Sometimes ang nire-require sa'yo ng Panginoon is yung courage na harapin mo ang mga problema o ang mga challenges ng buhay mo. But sometimes you cannot see because of you. Ang nakikita mo ay yung wala. So this afternoon, I'm opening the altar for those who wants to understand what is the truth about the provision of God. Awitan